Magandang araw, ito po na naman si Brother JP at ako po'y samahan niyong muli na pag-aralan ang mga naisusulat sa Biblia. Patungkol po ito sa kapatawaran. Umpisan po natin sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangangkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po, sino ang mga nagkasala? Lahat. Lahat po ng tao nagkasala. Mayaman man o mahirap, ay tayo'y lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit mayaman ka, ano man ang iyong estado, gumagawa ka man ng mabuti na ayon sa'yo, hindi yan nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Okay? Maliban kay Jesus na ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao po Hindi po tao. Darating po ang mga panahon na pag-aaralan natin yan at mapatitindigan po natin sa pamamagitan ng mga sitas. Okay? Wala kahit isang tao ang walang kasalanan at nakaabot sa kaluwalhatian o glory ng Diyos. Ano ang sabi ni Haring Solomon sa mga ngaral? Basahin po natin sa 7:20 ng mga ngaral. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yan po, walang matuwid sa lupa ang gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayon sa sinabing yan ni Haring Solomon, kahit pala ang tao ay gumagawa ng mabuti, nagkakasala pa din. Basahin natin ang nakasulat sa Isaias 74:6. Kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo, at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Bakit ba kahit ang ating mabuting gawain ay parang maraming basahan? Bakit po ba? Dahil ang pamantayan ng kabutihan at katwiran ay hindi nakabase sa pamantayan ng tao. Hindi po nakabase yan sa ating mga sariling kapamantayan, kundi sa pamantayan o standard ng ating Diyos na banal. Maliwanag po yun. Kaya kung ang pangahawakan lang natin ay ang ating kakayahan sa paggawa ng mabuti, ay hindi pa rin yan sapat sa Diyos na banal. Na kahit tayo ay gumagawa ng mabuti, ayon sa ating mga sariling pamantayan o pag-iisip, maraming basahan pa din tayo sa harap ng ating Diyos na banal. Ang bawat tao ay iba-iba ang pamantayan ng kung ano ang mabuti at ano ang masama. Bawat tao ay iba-iba din ang dahilan o motibo sa paggawa ng mabuti. Totoo po yan. Di ba? Kaya ang pagiging matuwid o mabuti ay hindi pwedeng bumasilang. Hindi po pwedeng bumasilang sa standard ng pamantayan lang ng tao. Hindi po maaari yun. Hindi tayong tao lamang ang magdidikta. Hindi po tayo lang ang magdidikta o may karapatan na magsabi kung ano ang tama at mali. Okay, maybe sa ating mga anak, sa sariling ating mga pamamahay, meron tayong authority ron. Pero pagdating sa ating mahal na Panginoon, na Diyos na banal, hindi po tayo ang magdidikta nun kung tayo po ay karapat-dapat na mapunta sa kaharian ng langit. Tanging Diyos lang na banal, ang siyang lumalang sa atin ang may karapatan. Siya lang po ang magpapasya at may otoridad na magsabi at magbigay ng pamantayan kung ano ang katanggap-tanggap. Okay? Kung ano pong katanggap-tanggap, ang Diyos lamang. Para sa, para katanggap-tanggap na mabuti, para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Siya lang po ang ating mahal na Panginoon. Okay? O patuloy po natin. Kung tayo ay aasa lang, okay? Kung tayo aasa lang sa ating sariling pangunawa, at hindi tayo magbabasa ng Biblia. Yung sa atin lang yung sa sarili lang nating pamantayan. Pero hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin malalaman ng pamantayan ng Diyos. Paano nga naman ba natin malalaman? Sa kwentuhan sa kali, sa simbahan.
kung saang mga organisasyon tayo nakabilang or nakasama. Pero hindi na naman natin binabasa ang Biblia. We can be blind followers too. Okay? So kailangan, napaka-importante na nagbabasa po tayo ng Biblia. Hindi po natin pwedeng iasa na lang sa ibang tao o sa tagapamuno, kung sino man, yung ating mga dapat na aralin upang tayo tunay na matuto. Okay? Dapat po na nagbabasa tayo. Hindi kasi po natin malalaman ng pamantayan ng Diyos at kung ano ang dapat natin gawin. Okay? Upang tayo ay maging katanggap-tanggap talaga sa kaharian niya. Hindi po natin malalaman yun. Okay? At dahil alam ng Diyos na wala tayong kakayahan, alam niya po yan, siya po lumikha sa atin. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak ni Jesus. Kaya nga po niya ibinugtong isinugo ang bugtong na anak ni Jesus, na si Jesus. At si Jesus ang ating naging katuwiran or righteousness sa harap ng Diyos Ama. Maliwanag po yon. Basahin po natin ang Colossians 1:13-14. Pagpatuloy po natin. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Saan po niya tayo iniligtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Sige, tingnan nyo nga po. Yan, unawain natin mabuti. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi ni Apostol Pablo? Na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano po bang sinabi niya? Kasi ang kadiliman ay hindi kailanman magiging liwanag. Never na magiging liwanag ang kadiliman. Gaya din naman ng impyerno yan at langit na walang pagkakapareho. Ay, wala pong pagkakapareho yan. Umaga at gabi po yan. Maliwanag, liwanag at dilim. Gaya ng impyerno at langit, walang pagkakapareho. Ayon yan sa Biblia, ang Diyos ay liwanag. Ayon po saan? Sa Biblia, na ang Diyos ay ang liwanag. Kaya masasabi natin ang langit, kung saan ang Diyos ay naroon, ay puro liwanag. Nandun lang, puro liwanag lang po ang meron doon. Kaya maihahambing natin ang dilim sa impyerno. Okay? At ang liwanag sa langit. Wala pong in-between, Wala po yan. At hindi po yan parang elevator na pinindot, boom, nandun ka na. Okay? Kaya kung ang isang makasalanan na tao ay tinatawag ng Biblia na nasa dilim, kung makasalanan ka at nasa dilim ka, tinatawag ka ng mahal na Panginoon. Diba? Kung kaya hindi siya makapasok sa liwanag, hindi ka makakapasok sa liwanag. Kasi nasa kadiliman ka kung hindi ka tatawagin ng mahal na Panginoon. At dahil ang mga tao ay walang kakayahan na pagtagumpayan, wala po tayong kakayahan na pagtagumpayan ng dilim, ng kasalanan. Wala po. Kung tayo lang. Ayon sa nabasa natin, Diyos ang gumawa ng paraan upang ang pwersan o lakas ng kasalanan at kamatayan ay mawala sa atin. Sino po ang gumawa ng paraan? Ang ating mahal na Diyos. Okay? Para mawala ang ating mga sarili sa kadiliman at sa kamatayan. Iniligtas po tayo. Maliwanag po yan na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang anak na si Jesus. Sinugo niyo po ang kanyang mahal na anak na si Jesus. Nga siya po ay tumubos sa atin. Tayo po minsan nakakalimot Si Jesus po ang isinugo para tayo ay iligtas sa kamatayan at kadiliman na gawa ng kasalanan. Okay? Si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang kung tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan at tanggapin natin siya ng tunay na Diyos. Okay? At ating manunubos, kung tatanggapin natin siya, na siya talaga ang ating tagapagligtas at manunubos, tayo ay patatawarin. Okay? At bibigyan ng lakas na hindi na tayo maging alipin pa
ng kasalanan. Tingnan nyo nga po, di ba? Ulitin natin yun. Sino po ba? Sinong nagbayad? Si Jesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng chance na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Hindi pa pwedeng nagsisisi ka lang. Okay, sisi ka rito. Tapos mamaya, gumagawa ka na naman ng kasalanan. Wala naman perfectong tao eh. Nanggaling po yan doon sa last lesson natin. You know, you can always browse. Nandun po, naipaliwanag po natin yan. At nagkaroon tayo ng magandang pag-aaral sa pagtalikod at tunay na pagsisisi. Kasi kung tatanggapin natin siya, na siya ay tunay na Diyos ng ating buhay at tagapagligtas, patatawarin tayo. Isipin nyo, napakainam. Patatawarin tayo. Lahat tayo ay may chance. Di ba? Yan, no? Patatawarin lahat ng ating mga kasalanan. Alright? At bibigyan tayo ng lakas ng loob or power na hindi na tayo muli pang maging alipin ng kadiliman sa pagsagawa ng kasalanan. Kaya ang kaligtasan ng tao ay hindi kailanman, never na nakailanman, nakasalalay sa kanyang sarili o paggawa niya ng mabuti na naaayon lang sa kanyang sariling kaisipan or gustong maging pamantayan o basehan. Wala po sa tao yun. Maliwanag po yan. Maliwanag ang itinuturo sa salita ng Diyos, napakaliwanag, na nasusulat sa Biblia na ang kaligtasan mula sa kasalanan at walang hanggang kapamahakan ng impyerno ay nakasalalay lang kanino? Kay Jesus. Okay, nakasalalay lang po kay Jesus na ayon din sa Biblia ay ang tunay na daan, ang daan, katotohanan at buhay. Ayan. Paano po natin malalaman yan kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Paano yan? Pupunta tayo sa ating mga taga-pangaral. Paano po? Hindi niya next topic yun or hindi niya tinatalakay. Pwede rin po nilang itago yun eh. Di ba? Pwede pong basahin lang nila yung sitas per sitas na gusto lang nilang paboran yung kanilang gustong ipaalam or ibigay sa mga followers. Di ba? Don't be a blind follower. Malalaman po natin yan dahil ang Biblia ay libre, nandiyan lang po. You can even email us. We can give you some Bible and mga Bible verses and Bible studies. Kaya nga po kami nangangaral. Hindi naman po kami perpekto ha. Pero nasa Biblia po ang kasagutan. Kung tayo po ay tunay naman magsasaliksik o tunay po nating tatanggapin at bibigyan natin ng panahon na pag-aralan ito. Nandiyan po yan. It's a guideline. Nandiyan po yan. Salita po yan ng mahal natin Panginoon. Okay, pagpatuloy natin. Okay, ayon din po yan sa 1:14:6. Yan o, na si Jesus sa kanya lang nakasalalay ang katotohanan at buhay. Nasa 1:14:6 po yan. Pwede nyo namang i-google. Nandiyan lang po yan, online. Kaya naman kung ang isang tao ay wala sa pagsunod at paghahari ni Jesus, ang taong yun ay napapailalim sa kadiliman. Totoo po yan. Okay, ako po ay nagpapatunay dyan na kung wala tayo kay Jesus, tayo ay nasaan? Nandun sa kadiliman. At kung ano-anong ginagawa na hindi nararapat gawin, na hindi naayon sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ipinaintindi sa atin ni Apostol Pablo na dalawa lang ang pwedeng kahinatnan. Dalawa lang po. Walang tambayan na purgatoryong nakatambay ka lang doon. Wala pong ganon, ha? Malalaman natin yan kung tayo magsasaliksik sa Biblia. Nandun din po ang kasagutan yan. Okay? Kaya ipinaintindi po ni Apostol Pablo yan na dalawa lang ang pwedeng kahinatnan. Liwanag na nakay Jesus o kadiliman na dulot ng kasalanan. Dalawa lang. Ulitin natin. Naliwanag na nakay Jesus o kadiliman na dulot ng alin? Kasalanan. Pagpatuloy po natin. Okay? Basahin natin ang Efeso 4:18. Basa. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga spiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Ayan dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa. Diyan, nawalay ang mga buhay nila na pinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan. Diba? Sa katigasan ng kanilang mga puso. Basahin natin ang 2 Korinto
4:3-4. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po, di ba yan Ngunit may mga hindi pa rin nakakaintindi o tumatanggap ng magandang balita dahil binulag po sila ni Satanas ng kasalanan at inakap po nila yon. Yan para hindi po nila maintindihan ang tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga, ang kadiliman o darkness ay nangangahulugan din ng pagiging ignorante sa spiritual ignorance dahil sa wala o kulang na kaalaman sa katuruan sa salita ng Diyos sa Biblia. Di ba? Yan po, di ba? Naguguluhan, pagiging ignorante sa spiritual na bagay, sa tamang kautusan ng Diyos na naaayon sa naisulat sa Biblia. Paano po natin malalaman yan kung nandun ka sa sabungan? Paano natin malalaman yan? Nandun ka, nangingingulit siya ka. Paano natin malalaman yan? Nagnanakaw ka sa trabaho. Paano po natin malalaman yan kung puro kaaway, puro ka chismis, marites? Ayun ang ating mga pang-araw-araw na takbuhin ng buhay. Pero sasabihin mo, gumagawa naman po ako ng mabuti. Hindi naman po ako nagkakasala. Hindi ako pumapatay ng tao. Ganyan. Pero pagdating sa chismisan, numero 1 ka. Di ba? Konting kibot, may putat galit ka sa puso. Diba? Meron din po sitas na sinasabi na pag ikaw ay may galit sa puso sa kapwa mo, para ka rin pumatay. Ayon po yan kay Pastor Jan na tinalakay po namin nung nakaraang linggo. Okay, browse niyo po. Nandun po yan sa aming website. Maliwanag niyo po kung sinabi ron, naninexplika. Ang galit sa puso, sa kapwa, ay para ka rin pumatay or pumapatay ng tao. Okay? Kaya nang sinulat ni Apostol Pablo, na ang mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na kanilang ipinahayag o ipinangaral ay mapapahamak. See? Yan po sa mga hindi nakakaintindi sa mga magandang balita at tunay na pangaral ay mapapahamak. At ayon sa sitas na binasa natin, ano ang dahilan kung bakit ang isang tao ay ayaw maniwala? Bakit po ba? Ano po bang kadalasan na nagiging dahilan kung bakit po tayo ay hindi maniwala at hindi po tayo nagbibigay ng panahon upang aralin ang ating mahal na salita ng Panginoon? Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag na ni Satanas. Naging komportable sila sa paggawa ng kasalanan or ng hindi kabutihan. Diba? Inakap na natin. Kaya yung iba, sabi lang, nako, dito sa amin, ayos lang. Mangumpisa lang ako, ayos na. Diba? Nako, magsimba lang ako sa linggo, okay na yan. Bibigay lang ako ron ng konting pabuya. Pagdadasal na nila ako, ayos na ako noon. Yung 6 days, akin na naman yon. I deserve it because I work. Diba? I provide for my family. But that's not it. That's not it. That's not how you do it. Okay? Hindi ka maililigtas nung ganung gawa. Kaya meron pang pagkakataon at meron ka pang oras hanggang humihinga ka, tumitindig ka pa sa lupa, mag-isip-isip ka. Kung ako sa'yo, well, I'll get a Bible and start learning and, researching about the real, true Word of God. Okay? Pagpatuloy po natin. Kasi maliwanag na nandito yan na binubulag tayo ng Satanas para sa mga kapritsyohan na mga bagay-bagay na masarap sa pakiramdam. Okay? It give us pleasure. Ganun naman po palagi yan Me. I deserve this. I deserve that. Diba? Para hindi natin maintindihan ang magandang balita dahil binubulag tayo ni Satanas or binulag. Diba? Ang mga magandang balita na tungkol sa kapangyarihan ni Jesus na siyang larawan ng Diyos. Kaya ano ang dapat natin gawin para maintindihan natin ang magandang balita at hindi tayo mabulag ni Satanas? Ano po ba ang dapat natin gawin?
Di ba? Importante na tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos na nasusulat kung saan? Sa Biblia. Di ba? Ito na lang for example, sa mga hotels, sa mga motels, meron silang Bible always sa mga drawer dito po sa States, di ba? Dahil ang mga ganong klaseng sitwasyon ay hindi naman po tinutulugan lang eh. May mga kasalanan din pong nangyayari sa mga ganong lugar, di ba? So bakit may Bible doon? Walang excuse, no excuse, di ba? So napakaraming apps to get it, di ba? Marami tayong time. Kung may time tayong mag-TikTok, may time tayong mag-browse, makichismis sa mga profile, sa mga kanya-kanyang Facebook, na wala tayong rights na pag-ukulan ng panahon, sinasayang natin. Bakit hindi natin bigyan ng panahon ang mga tunay na salita ng Diyos? Bakit hindi po ganun? Di ba? Think about it. Okay, so sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay maraming oras, yun nga, kagaya ng sinabi ko, sa internet, social media, Facebook, di ba? Yan nga, kagaya nga sabi ko, TikTok, party, lakwatsa, inom, sugal, nandiyan po mall. Lakad sa mall, lakad doon. Pwede naman Pwede naman, maliban doon sa mga syempre na mga hindi kagandahan na hindi kaanyahan sa ating mahal na Panginoon. Okay? Pero pagdating naman sa pagbabasa ng Biblia, ako, zero. Wala silang panahon. Pero ang pagdadasal, kapag sila ay tumatawag sa Diyos, pag sila ay may kailangan, nako, di ba? Numero 1, dasal dito, hiling dito. Pero yung panahon na ibinibigay sa pag-aaral ng salita at kautusan ng mahal na Panginoon ay, 5 minutes, nagdasal naman ako bago ako matulog. Think about it po. Hindi ako nagiging sarcastic or what. Ako lang po ay nagpapatotoo. Yun lang naman po ang sa akin at sinishare lang naman po ang nararapat na naiuutos at nakasulat sa banal na aklat. Pagpatuloy po natin kasi kung tunay tayong kumikilala sa Diyos at tinuturing natin siyang Panginoon ng ating buhay, bakit wala o kinukulang tayo ng oras para sa Kanya? Di ba nga po, sinasabi natin, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Mahal ko po si Lord. Ganyan, di ba? Pa-cross-cross pa tayo sa tuwing madadaan tayo kung saan. Di ba? Mali po yatang pananaw yun. Pero pagdating sa oras na dapat nating ibigay sa Kanya, nasan po tayo? Okay? Pagpatuloy po natin yan sa Mateo 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, napakaganda po nitong Mateo 7:21-23 na to. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tingnan nyo nga po, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord, di ba, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ka gumaganap at tunay na tumutupad sa mga kautusan ng ating Ama na nasa langit. Patuloy natin. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawa, makapangyarihan. Okay, maraming gawa niyang kapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo kilala or nangagkilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasalan. Katampalasanan. Kasalanan. Kayo'y gumagawa ng kasalanan. Pero Lord kayo ng Lord. Okay, oh Lord, Lord. Kaya maliwanag na hindi sapat na tayo ay magdasal lamang at tumawag sa Panginoon. Kung ang gumaganap o sumusunod sa kalooban ng Diyos ng Ama na nasa langit. Kung hindi mo naman ginaganap yung nasa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit, pero Diyos ka na, Lord ka ng Lord. Oh Lord, I need this iPhone, mga ganyan, PS5. Di ba? Ganyan. O new car. Ganyan. Di ba? Puro tayo hiling. Hindi naman genie po yun eh. Gagawa rin tayo ng magandang pag-aaral ayon dyan para po tayo ay maliwanagan. Okay?
Okay, yan po. Patuloy natin. Kung hindi man gumaganap o sumusunod, di ba? Sa kalooban ng Amang nasa langit, at para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos Ama, una siyempre, kailangan nating malaman at maintindihan kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gagawa tayo ng sarili nating criteria o manghuhula lang tayo. Katuruan sa Biblia na ang salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang kalooban niya na dapat nating sundin. Paano natin malalaman kung hindi po tayo nagsasaliksik at nag-aaral? Kaya nga pagdating sa paghuhukom ng araw na itinakda, the moment of truth, na ang marami, hindi konti hindi konti ang nakalagay sa Biblia, kundi marami, na masasabi o mga ngatwiran na sila ay nagdasal, tumawag sa Diyos at gumawa ng mabuti, pero ano ang sasabihin ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala, magsilayo kayo sa akin. Kaya mag-isip-isip tayo, hanggat tayo ay buhay pa, ay meron tayong pagkakataon. Huwag na nating hintayin na nakahiga na tayo at tumatawag tayo ng nagdadasal para sa atin at doon tayo nangungumpisal. Di ba? Marami na po akong na-witnessan na ganyan. Okay? Gumagawa ng masama, pero pagdating sa deathbed, talagang, patawag ka ng pari, patawag ka ng ganito, ng ganyan. Meron pong maliwanag na pag-aaral na gagawin tayo dyan. Marami pa po. Marami. Hindi tayo mauubusan. Okay? Dahil sa oras na tayo ay humarap na kay Kristo, lahat ay huhusgahan ni Kristo. Lahat po lahat. Lahat. Ako. Lahat. Kami. Tayo. Sa araw ng paghuhukom o Judgment Day na tinatawag sa Biblia. Gaya nga nang nabasa natin sa Efeso 4:18, ang mga taong walang pag-unawa sa mga spiritual na bagay ay nawalay sa buhay na ipinagkaloob ng Jesus, ng Diyos dahil sa kanilang kabangmangan at katigasan ng ulo. Diba? Dahil po sa kanilang kamangmangan. Katigasan din po ng puso at ulo. Anong ibig sabihin ng may matigas na puso? Di ba ang kabaliktaran ng matigas ay malambot? Kaya ang tunay na may malambot na puso, ang tunay na may malambot na heart or soft-hearted ay yung mga taong may pagpapakumbaba na aralin, tanggapin at sumunod sa salita ng Diyos na naaayon sa Biblia. Okay? Maliwanag po, di ba? Yung mga tunay na may soft heart na talagang willing openly to really study the Word of God ay yung magpapakumbaba ka dapat. Okay? At aralin mong mabuti. Bigyan mo ng panahon. Hindi naman instant And the Holy Spirit will actually help you through God. Ganyan po yan. Okay? Pagpatuloy po natin. Kadalasan, ang tao laging humahanap ng dahilan. Masisisi sa ginawa nilang hindi tama. Ay, totoo po yan. Palagi na lang kailangan may sisisi. Kailangan may sisihin Hindi tinatanggap yung tunay na pagkakamali. Ganyan po ang nature talaga ng tao. Pag nagkakasala, di ba? Yung iba naman, naghahanap ng paraan para i-justify nila ang mga kanilang gawain. Pinag-aaral ko naman yung mga anak ko Di ba? Pinakakain ko naman sila Pero okay lang ako magkasino paminsan-minsan. Okay lang ako makipag-inuman sa mga tropa kasi I work 6 days a week. I deserve that. Di ba? Okay? Yung mga part-time lovers, I deserve that. Ngayon punta rito, punta ron. No? Hindi yan na iba sa ginawa ni Adan Yung siya ay nagkasala na sinita siya ng Diyos. Kung nabasa po natin yan. Di ba? Nasa Hinesis yan 3:12. Di ba? Nung kinain niya ang bunga ng nasa puno, pinagbawal ng Diyos. Pinagbawal po ng Diyos sa kanila yun Di ba? Basahin po natin sa Hinesis 3:12. Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Sino po ang nagbigay? Ang babae. Okay, di ba? Yan Pero bakit? Ano ang punot dulo nito? Naninisi siya Di ba? Isinisisi niya ron sa babae na binigyan siya ng bunga na ipinagbawal at ito ay kinain niya. Mapapansin natin ng 3 aspeto Kung ano ang naging reaksyon ni Adan sa Diyos. Una, pinagtakpan niya ang kanyang kasalanan. Niya parang wala siyang issue.
o problema na ginawa nilang pagsuway sa kinain nilang bunga. May mga tao na ganyan ang pag-uugali, na kahit alam naman nilang nakagawa sila ng kasalanan or hindi tama, feeling nila wala sa kanilang issue. Okay lang, dahil tao lang naman ako eh. Di ba? Tao lang, nagkakasala rin. Easy, tao lang. Pangalawa, imbis na inako o tinanggap ni Adan ang kasalanan niya, anong ginawa niya? Sinisipan niya kay Eva at sa Diyos. Di ba? Yan ang sagot ni Adan. Ano ang sagot ni Adan sa Diyos? Siya po kasi ang babae na binigay niya sa akin, siyang nagbigay ng bunga kaya kinain ko. Maraming taong ganyan na kahit sa panahon natin ngayon napakarami. Mabilis silang magturo. Mabilis magturo ng ibang tao. Kaya sa akuin nilang kanilang maling ginawa. Ano ang naging role nila kung bakit nangyari ang nangyari? Ayaw nilang tanggapin yun Isinisisi nila na iba, sinisisi nila sa iba ang kasalanan nila. Siguro kahit kayo, kahit tayo, kahit sino man. May mga tao din na kayong nakasama or nakilala na gano'n, na imbis na akuin nila yung pagkakamali nila, isinisisi pa inililigtas nila palagi yung kanilang mga sarili. Ayan. Siya kasi, inumpisahan niya Hindi naman ako Ewan ko, malay ko. Siya tanungin mo, gano'n naman po yan palagi Okay? Sa pangatlong aspeto na ginawa ni Adan, yung denial, na parang walang masama, na parang walang nangyari. Para sa kanya, ano ba naman lang yung ginawa niya? Di ba? Big deal ba naman ba yung kumain lang siya ng bunga? Hindi naman siya pumatay ng tao. Di ba? So no big deal. Di ba? Kumain lang naman ng bunga. Di ba? Kaya lumalabas na overreacting pa ang Diyos para sa kanyang maling gawain na hindi niya tinanggap. Saka alam niya na mas nauna si Eva na kumain ng bunga na nga. Kaya nga sinabi niya na ang babae po na binigay niyo rito. Siya po ang nagbigay sa akin ng bunga para ako'y kumain at sumunod. Kaya parang kay Adan kung kumain man siya ng bunga, hindi lang naman siya ang kumain. Kundi pati si Eva, kumain din. May mga taong ganyan. May mga ganyan pa rin tao natakbo ang utak at pag-uugali. Mana kay Adan. Just because ang iba gumagawa din naman ng hindi tama, okay lang. Parang, teka, hindi lang naman ako Lahat naman lahat naman Di ba? Tao lang, easy, nagkakasala din. Yun ang madalas nating sabihin Di ba? Yung iba dyan, ganun din naman ang wala rin namang masama doon dahil lahat naman sila gumagawa. Halimbawa, yung iba, sabi, okay lang naman nigarilyo, magsugal, di ba? Maglasing, mambabae, pumatay, magnakaw, o kumuha ng hindi nila pag-aari, magmura, manloko ng tao, manggancho, di ba? So maraming gumagawa niyan, hindi lang naman ako lahat naman di ba? Karamihan naman Anong sabi ng iba? Ang masama yung ako lang. Yun ang masama kung ako lang ang gumagawa niyan. Lahat naman Parang sa freeway yan Pag someone is driving like 85 miles an hour and then limit is just 65, then lahat nag-85. Para bang na-justify din yun na pwede ka mag-85. Pero alam naman natin na bawal. Di ba? Sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan dahil may caravan traffic. Okay? So, pagpatuloy po natin. Kung hindi naman tao ang ginagawang dahilan, sitwasyon naman ang ginagawang justification ng dahilan. Halimbawa, may party at naganda. Di ba? Yan, may birthday. Yay! Happy birthday, may mga alak. Ang excuses nila, birthday Saka paminsan-minsan lang naman ito Nakikisama lang, nakakaya kasi sa may birthday. Diba? So ginagawa ng tao ng araw-araw na lang na excuse. So palagi lahat na lang, meron tayong excuses. Lahat tayo may excuses to justify yung mga ginagawa nating mali. Diba? Sa mga ginagawa nating kalokohan. Totoo po yan. Ang tanong, bakit? Anong nangyari sa sariling pag-iisip? Anyari sa tama o mali? Anyari. Diba? Yung iba naman, pag nagsisita sa mga ibang maling gawain nila, laging nakadepensa. Defense mechanism yan. Sabihin pa, nako, tignan mo siya, kung sinong mapagsalita, gawain din naman niya yan Diba? Ganun po pa yan palagi Lagi nating iisipin na may Diyos na siyang nakakaalam ng lahat at hindi sa Diyos na papayag o sasang-ayon
sa hindi tama. May Diyos po, hindi po natutulog. 24/7. Alam po ang nakalipas at ang future. Kasi po minsan hindi natin nakikita yung magnitude ng judgment eh. Hindi natin nakikita yung second death, which is yung talagang pag namatay ka, mapupunta ka sa impyerno at masusunog ka ron at hindi ka mamamatay. Pero yun ang second death mo. Imagine, araw-araw kong sinusunog. Parang siguro sinasabi natin sa movie lang yan. Di ba? Kwento barbero. Sige, good luck. Yun ang masasabi ko sa iyo, kaibigan. Okay? Pagpatuloy po natin. Di ba? Yan hindi siya sasang-ayon sa mga hindi magandang gawa. Hindi naman po perfect di ba? Pero ang kaparusahan ng kasalanan, kung hindi man mangyari ngayon, may tinakdang araw yan sa paghuhukom. Hindi po tayo makakaligtas dyan. Ayon po yan sa Biblia. Basahin natin sa 2 Korinto 5:10. Basa. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo. Kanino po tayo haharap? Kay Kristo, hindi po kung kanino. Kay Kristo po tayo haharap. Lahat po tayo, lahat. Para hatulan. Lahat hahatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran. Ibig sabihin po niya, wala kang choice kung hindi tanggapin yan. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Sa mga iyong maling ginawa o kabutihan man o hindi. Mabuti man o hindi o masama, nung tayo ay nabubuhay pa, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Yan po lahat, haharap kay Kristo. Kanina po haharap? Kay Kristo. Di ba? Yan, nagayon din ang nakasulat sa Pahayag 20:12. Pagpatuloy po natin. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi. Anong ibig sabihin yan? Mayaman o hindi, successful or not, na nakatayo sa harap ng trono, binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Yung iba denial Katwiran nila ang Diyos is pag-ibig. God is love. Totoo po yan. God is love. Yan. Kaya nga po isinugo niya ang kanyang mahal na anak na si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan because God is love. Pero, ang ayaw tanggapin ng iba na turo sa Biblia ay ang nakasulat na may alin? Paghatol sa takdang araw ng kung saan si Jesus mismo ang judge or hukom at hahatulan niya lahat. Kanina po natin binabasa yon. Hahatulan lahat ni Jesus. Yan Sa pagdating ng paghuhukom, ang lahat ng mga nagawa natin, masama man o tama, di ba, ay hahatulan tayo. Yan sa lahat ng ginawa dito sa mundo. Maganda man yan o masama. Nakasulat yan sa libro. Nasa Bible po yan. Okay? At dahil si Jesus lang ang uhukom or judge, ano ang sinasabi sa Lucas 6:37? Pagpatuloy po natin. Huwag ninyong husgaan ang iba. Huwag niyo pong husgahan ng iba. Upang hindi rin kayo husgaan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin niyat kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Napakadali pong intindihan at unawain nito Huwag kayong maging judgmental, huwag maging mapangahusga upang hindi rin kayo husgaan ng Diyos. Huwag banat ng banat. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos. Anong karapatan natin? Di ba? Diyos ba tayo para sabihin natin yan? Upang hindi rin kayo parusahan. Magpatawad kayo, matuto kayong magpatawad. Upang patawarin din kayo ng Diyos. Maliwanag po. Walang sino man ang may karapatan na humusga sa kapwa. Wala.
Dahil Diyos lang ang may authority at karapatang humatol. Sino pong may karapatang humatol? Si uncle, si tatay, si daddy, si mommy. Hindi po, ang Diyos lang ang may karapatang humatol. Hindi po tayo. Marami ang nagsasabi, life is not fair. Yan po ang kadalasang sinasabi, which is true. Ayon yan sa Efeso 4:32. Pagpatuloy po natin ang basa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Yan po, sa halip. Yun na lang, pag-ukulan natin ng panahon. Sa halip na magalit at maghusga ng tao, maging mabait na lang tayo at maawain sa isa't isa. At matuto tayong magpatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos ng dahil kay Kristo. Ang kapatawaran ng Diyos ay na kanino? Na kanino po ba? Na kay Kristo Jesus. Wala po sa pari, wala po rin kay pastor ganito, wala sa akin. Wala po kung kani-kanino. Wala po rin sa manghuhula. Wala rin ng kapatawaran. Wala po yung kung kani-kaninong kumpare, kumare, ang kapatawaran. Wala po na kay Hesus Kristo, which is the judge pagdating sa paghuhukom. Kaya nga maging mabait at maawain sa isa't isa. Gaano po ba kahirap gawin yan? At matuto tayong magpatawad. Alam ko hindi madaling magpatawad, sabi nga nila. Pero pagdating na talagang ikaw ay nagbigay ng panahon upang aralin ang salita ng Diyos, magiging malambot ang iyong puso at mauunawaan mong mabuti. At darating ang panahon na ang pagpapatawad sa iyo ay hindi magiging mahirap. Tandaan niyo po yan. Okay? At ganun din sa humihingi ng kapatawaran. Kasi may mga humihingi ng kapatawaran just because. Okay? Pero yung tunay na genuine na talagang humingi ka ng tawad sa mga iyong mga nagawang mali at sa mga pagkakasala mo before na hindi ka pa nakakaalam or nakakatanggap ng tunay na kautusan ng mahal nating Panginoon, ay hindi rin magiging madali na humingi ng kapatawaran eh. 'Di ba? O forgiveness at magpatawad. Okay? Tuloy natin, kapag tayo ay nagpatawad na, ang pagbabagong buhay o pagtalikod sa kasalanan ang magiging ebidensya. Okay? Makikita natin eh. Pag tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, makikita natin, parang, teka, ba dati nasa kasino yan ba dati nagdadrugs yan dati manginginom yan pero bakit ngayon ba? Teka, mukhang may pagbabago. Bakit nang gano'n ang ginagawa niya ngayon? Bakit gano'n? Mukhang mabuti na to. Mukhang totoo ba to? Diba? Ganyan po tayo eh. Diba? Pero makikita po yan sa takbo ng pamumuhay ng isang tao na tumalikod na sa kanyang mga maling gawain, kasalanan, or nasa liwanag na. Natatandaan niyo po yung binasa natin kanina. Na nasa liwanag na. Okay? Alright. Okay, tuloy po natin. Diba, sabi kapag tayo ay nagpatawad na, ang pababagong buhay o pagtalikod sa kasalanan ang magsisilbing ebidensya ng ating tunay na pagsisisi at pananampalataya sa Diyos Ama at kay Jesus. Anong sabi sa unang Korinto 10:13? Patuloy po nating basahin. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya ititutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y iyong matiis. Okay? See, ito pa pakaliwanag. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Yan po walang tukso na darating na hindi kayang tiisin ng tao. Okay, kaya huwag tayong magdahilan palagi. Dali na, tukso ko eh. Kasi ganyan eh. No, may kakayahan tayo. Diba? Yan tapat ang Diyos na hindi niya idutulot na kayo'y tuksuhin nang hinggit sa inyong makakaya. Kung hindi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan
ng pag-ilag at pag-iwas. Yan ang ibig sabihin yan, upang ito ay yung matiis. Basahin natin sa Lucas 6:27. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Napakahirap gawin yan kung wala sa puso mo at tinatanggap ang tunay na pangaral ng ating mahal na Panginoon. Yan o. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin. Mga tunay na nakikinig. Kasi kung hindi ka tunay na makikinig, wala kang power to overcome this. Yan o. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Yan sa mga tunay po na nakikinig yan. Yan. Kung bibigyan nyo talaga ng panahon na aralin. Sino ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sino po ba? Basahin natin sa 1 Korinto 6:9-11. Hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Binasa po natin to sa nakaraan nating pag-aaral, yung kabilang topic, yung unang topic. Huwag kayong palilinlang sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga alin, mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasinggero, mapanlait at madarambong. Yan po, maliwanag, hindi po sa akin nanggaling yan. Nasa sulat po yan at nasa kautusan, nasa Biblia, ayon sa Korinto. Yan po. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan po. Ibinukod na ang mga makasalanan dati. At tinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. Kaya ang ibig sabihin na maliwanag dito, ang tunay na Kristiyano ay ibinukod na. Ibinukod na. At itinuring ng matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Okay? Pagpatuloy natin sa Galatia 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Napakadaling kilalanin. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sino pong hindi mabibilang sa kaharian ng Diyos dito? Ang mga ganitong klase ng pamumuhay, hindi po sa akin nanggagaling yan. Nanggaling po yan sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw po kasi natin basahin Ayaw natin nang bigyan ng panahon ng Biblia Pero pag sa inuman, paglalasing, pagpunta kung saan-saan, di ba? Yan paggawa ng mga issues, chismis, numero 1 tayo dyan Ayan nasusulat, napakaliwanag. Binabalaan ko kayo. Buti nga, binabalaan pa tayo Di ba? Gaya ng ginawa niya noon, na ang mga namumuhay na ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya karamihan ng mga sa atin iniiwasan natin magbasa ng Biblia Okay, yan po kasi ang nagiging problema sa atin Dadagdag ko lang, yan po nagiging problema sa atin Yan Kaya iniiwasan natin magbasa ng Biblia Kaya iniiwasan po natin tanggapin yung katotohanan at alamin, 'di ba? Dahil it cuts like a knife. Cuts like a knife. 'Di ba? Ganon, 'di ba? Tumatagos po sa puso natin 'yan Nasasalamin ng ating pamumuhay. Ganyan po 'yan Hindi naman po napapasama
kundi may maipapabuti, mapapabuti. Ayaw niyo po ba yun? Mapabuti tayo? Kasi po, ang problema kasi, naging kaugalian eh. Naging kaugalian natin yan eh. Sa bahay, pag may party, mas lalo naman po sa amin dati. Grabe. Di ba? Talagang naman, kung sa kaingayan lang, talagang dire-diretso, halos weekly, may birthday sa amin eh. Dahil napakalaki ng angkan ng aking nanay. Di ba ganun po, maya't maya, party, rock and roll. Sa mga nakakakilala po sa akin, nagpapatunay po yun na ako yung numerong maingay doon. Di ba? Kaya po humihingi ng kapatawaran sa mga aming kapitbahay. Ganun po ang naging nung hindi pa ako nakakaalam ng tunay at hindi ko pa inakap ang tunay na salita ng ating mahal na Panginoon na ayon sa Biblia. Yan po iniiwasan natin. Iniiwasan natin. We're just actually gambling our salvation. Balang araw parang bahala na. Di ba? Bahala na. Mapagpatawad naman ng Diyos eh. God is love naman eh. Hindi ko na lang babasahin para hindi ko makita or hindi ko malaman. Pag hindi mo nalaman, parang absuelto ka eh. Di ba? Parang gano'n, di ba? Pero para lang ma-justify lang yung ginagawa nating hindi maganda. Totoo po yan. Di ba? Hindi natin hinahawakan ng Biblia. Or hinahayaan na lang natin yung ating mga pastor, diakono, or tagapangaral, pari, na sila mismo ang magturo sa atin or maggumabay sa atin. Hindi rin po maganda yun. Diba? Kagaya nga po sasabihin ko, we can be a blind follower. Sunod-sunuran lang po tayo. Nandiyan naman po, dapat magsaliksik tayo. Alamin po natin, paano tayo magsasaliksik. Kung nandun ka sa saklaan, nandun ka sa kasino, nasa sabungan ka, nandun ka sa inuman, kasama mo yung chika babes mo, di ba? Na hindi alam ng asawa mo, kasama mo yung lalaki mo, pangiting-ngiti ka pa sa trabaho, di ba? Think about it, di ba? Kaya hindi natin nahawakan ng Biblia eh. Natatakot tayo na maisalamin at makita natin ang ating mga tunay na sarili. Hindi po natin binibigyan ng panahon upang makita ang nasasalamin ng ating mga sarili, meron tayong hindi ma-give up sa ating mga buhay. Na naging komportable po tayo, simula nang tayo ay bata pa at nakita din natin yan sa ating mga nakakatanda na mangmang din or ayaw din tanggapin at bigyan ng panahon na magsaliksik at mag-aral sa salita ng Diyos. Totoo po yan. Sa pamilya po lahat nagsisimula yan. Nakikita po natin ang ating uncle, nagyoyosi. Mamaya pagdating ng hapon, manginginom. Makikita po natin yan sa mga tiyahin natin na mamaya, putak ng putak doon. Binabalibag na ng kaldero yung ganito, ganyan. Chismis dito, chismis dyan. Makita po sa pinsan, ganyan. Nagdadrugs. Nakikita po, maingay. Sa ating mga kuya, ate, kung ano-anong ginagawa. Yung mga bata, namumulat sa ganun. So ngayon, nakikita, parang pangkaraniwan. Pangkaraniwan sa pamilya namin to kasi ayos lang eh. Di ba? Kasi po yung mga yon, inakap po nila yun, ayaw nilang i-give up yung ganung lifestyle. Okay, may kanya-kanya po tayong takbo ng buhay eh. May kanya-kanya tayong mga hugot, ika nga. Di ba? Pero yung pagdating sa tunay na pag-aaral ng Biblia, kanino po magsisimula kung hindi tayo sa sarili natin at magsasaliksik tayo? Kailan po? Kailan pa? So magiging rotation na lang yon, magiging tradition na lang sa mga darating nating mga anak, darating nating mga kamag-anak na nakikita na ganun na lang palagi. Pwede naman tayo magtipon-tipon ng mga walang naglalasing na walang maingay. Kaya po kailangan nating magsaliksik at mag-aral ng Biblia dahil nandun din po nakasulat yan. Kung ano po ang nararapat at talagang in favor of our Lord sa mga ganung klaseng na mga okasyon. Okay? Pagpatuloy po natin. Pagpatuloy po natin sa pahayag 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makakiapid at sa mga ngaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung binanggit ko kanina. Di ba po? Binanggit ko po kanina yan, napakaliwanag.
Balikan po natin muli. Yan o, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, yan po, mamamatay tao, mapakiapid, yan po, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nandyan na po lahat yan. Yan o, saan po pupunta yung mga yan? Sa nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung sinasabi ko kanang ikalawang kamatayan. Kala nyo po ba mamamatay kayo ron? Hindi, patay ka na ron, pero buhay ka, sinusunog ka sa asupre. Araw-araw po yun, na pagdurusa, di ba? Whereas kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya, tatanggap sa mahal ng Panginoon, at pipilitin mong sumunod sa kanyang mga kautusan na ayon sa kanyang mga salita sa Biblia, ay malaking tsansa po talaga. At maging tunay kang Kristiyano, ay malaking tsansa na mamumuhay ka ng malaluhati at maayos ng buhay na walang hanggan kasama ang Jesucristo ating Ama. Yan po ang naisusulat na pangako. Yan po ang second na parang eternal life. Yan po yun eh. Yan po yung katawan na hindi naagnas, hindi po tayo nagkakasakit doon. Wala po tayong pighati ron. Liwanag po. Wala po tayong mga hatred, mga sakit sa katawan. Wala po yun. Magiging immortal po yung ating katawan. Parang si Jesus nung bumangon po ulit at nabuhay. Ganun po yun. Parang glorified body. Yun po ang ibig sabihin nun. Di po ba maganda yun? Kaya sa inuuod ka ron, nasusunog ka. Yung uod, hindi nasusunog yun. Kasama sa iyo yun sa impyerno. Dandun ka sa supre. Araw-araw yun. Kung anong kaligayahan sa langit, yun ang pighati sa impyerno. Araw-araw. Hindi po matatapos yun. Think about it. Okay? Okay, pagpatuloy po natin. Basahin natin sa Roma 12:17. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Yan po. Huwag niyong suklian ang masama ng masama. Kung hindi, isipin ninyo ang mga bagay-bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Yan po napakadaling intindihin yan. Imbis na mag-isip tayo ng masama, ayun, isipin po natin kapuri-puri sa ibang tao. Ganyan po kasi kailangan baguhin natin ang ating mga sariling isipan. We have to train it. Hindi po natin magagawa ng tayo lang yan kung wala po tayong gabay ng ating mahal na Panginoon. Yan po yan. Pagpatuloy natin sa Efeso 4:31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mangangalis nawa sa inyo. Pati ng lahat ng masasamang akala. Yan o. Lahat ng kapaitan, kagalitan. Yung mga nasa puso natin, kailangan inaalis na natin yan. Yan o. Lahat ng mga masasamang haka-haka. Mahilig tayo dyan eh. Dyan tayo magaling eh. Yan po. Kailangan matutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon kung tayo po ay magbibigay ng tamang panahon para aralin po ang kanyang utos na ayon sa Biblia. Okay, pagpatuloy po natin. Okay, pagpatuloy natin sa 1 Pedro 4:8. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yan o. Maging maningas kayo hindi sa mga masasamang bagay, kung hindi sa pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Okay? Galatia 5:22, pagpatuloy natin. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ayan po oh. Ayan ang bunga ng Espiritu. Kung hindi pag-ibig, kagandahang loob, katuwaan, kababaan ng loob, pagpapahinuhod, yan, kabutihan at pagtatapat. Yan po ang bunga ng Espiritu. Okay, basahin natin sa Kolosas. Pagpatuloy po natin yan sa Kolosas 3:23 hanggang 24. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso
na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao, hindi para pang sarili. Yamang nalalaman ninyo na kayo ay tatanggap mula sa Panginoon ng gantimpalang mana dahil ang Panginoon, ang Kristo, ang inyong pinaglilingkuran. Yan o, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo po ng buong puso yan para handog sa ating Panginoon. Yan o, para katanggap-tanggap sa mahal nating Panginoon na si Yesu Kristo. Dahil ang gatimpala na mana ay makukuha natin yan magmumula kay Yesu Kristo na ating dapat paglingkuran. Kaya kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang lagi nating itatanong sa ating mga sarili, sa bawat sasabihin natin, sa bawat nating gagawin or iisipin natin, kung ito ba ay sa pagsunod or nasusunod sa kautusan ng Diyos. Ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Para kanino ba o ano ba ang motibo? Ano bang motibo sa mga ginagawa natin? Yun po yan. May mga tao na pakitang tao lang. Mga pakitang tao lang ang karamihan nilang ginagawa. Yung mga iba tumutulong dahil may inaasahang kapalit. Ito po yan. Hello, te. Ito, kuya. Baka naman. Diba? Pero may inaasahan na kapalit. Diba? Ganyan po yan eh. O kaya naman, gusto lang nilang magyabang or mag-show off na kaya naman dahil gusto lang sumikat. Yung iba, magbibigay kunyari ng ano sa mahihirap, pero may dalang camera. Yan, niloloko mo nun. May dalang camera. Ay, tumutulong po kami. Ito naman mga hunghang or mga mangmang na tao, ay, ang bait pala niya. Ganon. Palibasa po kasi hindi natin binabasa eh. Sa Biblia, ang tunay na kautusan na pag may ginawang kagandahan ng kaliwang palad, hindi mo na kailangang ipagyabang or ipagkalat or ipaalam sa kanang palad. Dahil pag yun ang ginawa mo, dito sa lupa, nakuha mo na yung iyong glorification. Nandun, nakuha mo na. Wala na po sa taas, sa langit. May topic din po tayo para dyan. Okay? Pagpatuloy natin, importante na bawat paggawa natin ay i-check natin ang ating tunay na motibo. Mga tunay na layunin. Bakit natin ginagawa ang isang bagay? Alamin natin mabuti yan sa ating mga puso. Alalahanin natin ang nakasulat sa Kolosas na nabasa natin kanina. Nabasa natin yung ano man ang inyong ginagawa, ano man ang ating gagawin. Dapat buong puso at para sa Panginoon. Hindi po para sa ating pangsarili o para sa tao. Palagi po nating ipaprioritize yun. Si Jesus man ay nagpaalala ng pinakadakilang utos ng Diyos. Ano po ang pinakadakilang utos ng Diyos? Basahin po natin ito sa Mateo 22:36-38. May nagtanong po kay Jesus. Sinabi niya, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ito, sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Isipin po natin, unawain natin mabuti. Sinabi po ni Jesus, doon sa nagtanong, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ibig sabihin ng buong mong pagkatao. Ibigay mo, i-dedicate mo, ibigin mo. Yan ang una at dakilang kautusan. Okay? Ang sabi sa sitas na yan, buong puso, kaya hindi dapat hindi pwedeng half-hearted or half-baked, di ba? At ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod din sa Diyos. Ang pagtulong sa kapwa ay maganda yan eh. Maganda yan. Siguruhin lang natin na tama ang ating mga motibo. Hindi kailangan ipaalam, kagaya ng sinabi ko, ulitin ko, or ipagyabang. Post sa Facebook, kung saan-saan. Madlang people pa more. Kailangan ng likes, more likes. Likes. Di ba? Show dito, show dyan. Di ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa kautusan ng Diyos, hindi ko ipopost yan sa wall ko. Bakit? Makasabi ng mga tropa ko dyan, masyado akong Bible freak.
Masyado, pre, nasira na ulo, puro Biblia na hawak, puro ganun-ganun na rin, no? Ayan, pinopost, ha? Sira na ulo, no? Di ba ganyan po ba? Parang wag na tayo magpaikutan. Kinahihiya. O hindi po ba? Kinahihiya nyo eh. Kinahihiya. O, niyo. Bakit niyo? Paano? Hindi na po kasi ako yun. Niyo. Yun po yun. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Ito po ay binubuksan lang po natin ang ating mga isipan. Tayo po ay nag-share lang. Ito po, para din po nagbabasa ng Bible, pero pwede nyo pong isaliksik. Pwede nyo pong hanapin. Nandun po yun. Hindi po ako nagyayabang. Hindi po ako nagyayabang. Don't take me in a wrong way. Hindi po pagyayabang yan. Pero kung tinatamaan ka sa puso mo, mag-isip-isip ka, kapatid. Kung tinatamaan ka, mag-isip-isip ka. Diba? Ang kagandahan naman dyan mayroon pang chance. Bubulong ko sa'yo, huwag maingay. May chance. May chance. Lahat ng tao ay may chance. Kung tayo ay susunod at mamahalin ang kautusan ng ayon saan? Sa Biblia. Hindi tayo dapat na parang politiko. Hindi naman tayo politiko Kumakampanya pag dumarating na eleksyon. Oy, yan, baka naman. Oy, kamusta po? Di ba? Ganyan Ano ang sabi sa 1:13 hanggang 34-35? Basahin po natin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung papaanong inibig ko kayo, ay gayon din naman kayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Ito po yan, unawain natin maigi. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Yan sabi po yan, Mag-ibigan daw po tayo kung paano niya tayo inibig. Paano nga ba tayo inibig? Hindi po ba binigay niya si mahal na Jesucristo para sagipin ang ating kasalanan? Ganun po niya tayo inibig kesa tayo sukulin or patayin or burahin sa daigdig. Ganun po tayo kamahal. Pagpatuloy po natin. Yan ang sabi. Gayon din naman kayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad or tagapagsunod. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Kasi kadalasan ang sinasabing pag-ibig, within the family lang Within the family lang, just because it's your mom, it's your dad, uncle, kuya, ate, cousin, girlfriend, boyfriend, doon lang umiikot Pero pagdating sa labas, may namamalimos. Sara may pinto. Ito po, meron po akong chewin dati sa atin, di ba? May chewin ako noon sa atin, usong-uso yung piyestahan. Di ba? Ganyan po yan may mga namamalimos, may mga humingi ng tulong, may mga kumakanta. Di ba? Pero sabi ko noon sa chewin ko, Chong, pakibot mo tong pera, kako. Hindi, wag. Babalik yan Sindikato yan. Ganyan, mamaya, nandyan na naman yan. Ganyan. Wala yan ba ngayon, mga props lang nila yan, tapos babalik-balik. Isipin nyo pero napakaraming handaan sa lamesa. Kaliwat kanan ng lechon. Umaapaw ang alak. Ito po'y sinasabi ko nung hindi pa ako Kristiyano Matagal na po to, maraming magpapatunay. Okay? Di ba yung ugali na yon? Di ba napakarami? Hindi pa ba enough? Yung pag-ibig ba nasa loob lang ng ating tahanan? Tayo lang po ba ang nagmamahalan? Kung hindi po ba natin kilala yung tao? At meron naman tayong kakayahang tumulong, hindi ko naman sinabi ibigay mo yung sweldo mo ron. Diba? Ang sinasabi ko, may kakayahan kang tumulong, meron ka namang enough, bakit hindi tumulong? Diba? I'm sure, pag napakain yung kung sino man o natulungan mo yung taong yon, hindi ka naman susundan sa bahay nun para katukin ka, humingi ng dessert Diba? O humingi ng pang-load ng cellphone. Yun ang sinasabi ko Yan po ang kadalasan na maging katisuran sa atin na parang, nagmamahalan naman tayo Diba? Pero pang sariling atin lang. Tama po ba? Tumatagos po ba sa puso? Pang sariling atin lang. Kailangan po natin baguhin yun. Sa ating mga sarili, huwag tayong maging maramot. Paano tayo magmamahalan? Paano tayo magiging magkaisa? Paano tayo magpapahalaga sa kapwa? Kung ang kapwa mong itinuturing, yung kamag-anak mo lang. Di ba? Kung kamag-anak mo lang. Ganun po kadalasan. Huwag tayong magpaikutan. Nasaksiyan ko na po lahat yan.
Okay? Nung ako hindi pa tunay na Kristiyano. Pero yun, sa isang banda, meron din naman po talagang lubos na tumutulong, nang naaayon sa kanilang kalooban. Bakit po hindi natin nalalaman? Dahil hindi po nila pinagyayabang. Hindi po nila pinopost sa Facebook, hindi po sinasabi kung kanikin, sandali, pinutulungan ko yan. Hindi po ganun. Lubos po ang kanilang pagtulong at ang mga tunay na tao na tumutulong ng lubos at totoong Kristiyano na nakakaalam ng tunay na salita ng ating mahal na Panginoon ay humble. At the same time, they help. Okay? Pagpatuloy po natin yan. Ang totoong pagmamahal sa kapwa ay walang pangpapaimbabaw. Okay? Walang kalakip na pagyayabang o para lang mapuri ng tao. Yan po, babalikan natin. Ang taong may puot o galit sa ibang tao ay hindi yan masasabing na tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kasi may puot ka eh. May galit ka na kaagad eh. Tapos sasabihin mo, love this, I love the Lord. Mga ganyan-ganyan. O tropa yun, ganyan. Pero pag, dito na naman to. Ganyan-ganyan, di ba? Ganyan po ang problema eh. Ang pagmamahal ay may laging kalakip na pagpapatawad. Ano po ba ang palaging kalakip ng pagpapatawad? May pagmamahal. Paano ka magpapatawad kung wala kang tunay na pagmamahal? Pinapatawad mo lang ba? Di ba? Dahil, may nakita kang, nga, kung papatawarin ko to, balang araw matutulungan niya ako rito eh. May palaging kalakip na magiging benepisyo sa atin eh. Yun eh. Di ba? Sige, papatawarin kita kunyari. Kasi mamaya utangan kita eh. Ganyan, di ba? Papatulong ako sa iyo sa ganitong bagay. Ganyan malagi, may interest eh. Di ba? Hindi naman po lahat, pero karamihan sa atin. Ganun. So, dito naman po muna nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po may natutunan. Huwag kayong magagalit sa akin by Brother JP. At ako po ay nagpapatotoo lang naman at tinitindigan ko ang aking mga nababasa at mga napag-aaralan sa araw-araw sa pag-aaral sa mahal na salita at kautusan ng Diyos nang naaayon po saan? Sa Biblia. Kaya huwag kayong magagalit kay Brother JP ha. Huwag po sabihin na, ganyan, di ba? Kasi po pag tunay ka ng Kristiyano at inakap mo na at sumusunod ka na sa tamang utos ng mahal na Panginoon, ikaw ay nagbago na para sa ating mahal na Panginoon. Hindi na ikaw yung dati. Yun po yung in-explain ko from the last segment natin, na topic natin na kung na kay Kristo ka na, isang bago ka ng nilalang. Totoo po yan. Nasa Biblia po yan. Kaya bakit ako mahihiya? Ba't ko itatago? Diba? Ako'y nag-share lang naman. Karapatan ko po yan na pagiging isang tunay na Kristiyano na talagang ibahagi din sa inyo ang aking mga natututunan. Okay, sana po ay huwag kayong magagalit at lahat naman po yan ay naaayon at nasa utos ng mahal nating Panginoon nang naaayon sa Biblia. Marami pa po tayong topics na mga tatalakayin at hindi po tayo mauubusan at yun ay pagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon na bigyan pa tayo ng mahabang buhay upang tayo ay tuluyan na mapaglingkod sa Kanya nang ayon sa Kanyang mga kautusan. Lahat naman po tayo may purpose, di ba? Kaya yan po, hanggang sa muli po at marami pa tayong tatahakin, tayo po ay magmahalan. Yan po ang ating topic, magpatawad. Kung ano man yung binibitbit mo sa iyo, brother, sister, let it go, let it go. Alam po natin yung kanta na yun, di ba? Let go na. Di ba? Kung medyo nahihirapan tayo na magpatawad o tumingi ng tawad, mag-umpisa po tayo sa Biblia. Basahin po natin, aralin po natin. Well, I'm sure, God will actually work through you, through the Holy Spirit, and it will actually guide you, will soften your heart, and will actually open your mind. Will open your mind. Okay? A much better mind. Mas makikita mo ang kung ano dapat, ang karapat-dapat na pamumuhay dito sa mundo. Okay? Tayo po always stay safe at may COVID pa po at marami tayong mga bagong viruses dyan. Wash hands. At magmahalan po tayo. Palagi po nating isipin ang God first, ang ating mahal na Panginoon. Okay? May God bless us all. Tayo po ay uling magpapaalam. Ito po ulit, si Brother JP, ECGI Ministry. Nandun po yung mga ibang lessons natin from Pastor John at Bible studies po yan from Sister Janet. Nandun din po ang mga music ministry. Maraming salamat po at magandang araw.